Alalahanin mo, Miggy. Hindi lang tayong tao dito. Nandiyan si Manang Lucy, si Mama, at si Ate. Paano kung hindi ko na ituloy ang sasabihin ko nang makita ko si Ate? Wow, parang gusto ko rin tuloy maligo. Speaking of Ate, nasa harapan na namin siya ngayon, suot ang pulang two-piece. Hinubad na rin ito ang nakatakip na manipis na tela sa kanyang bewang, kaya naman tumambad sa aming harapan ang napaka-perpektong katawan ni Ate. Natigilan na rin si Miggy at naibaling na ang paningin kay Ate. Sorry, nastorbo ko ba kayo? Ang init kasi kaya napagdesisyonan ko magbaba dito sa pool. Hindi ko naman alam na nandito pala kayo. Sorry talaga. Aalis na lang ako. Pinulot ni Ate ang manipis na tela sa sun lounger at akmang susuotin na ulit sa kanyang bewang, ngunit kaagad kong pinigilan. Ate, hindi ka nakakastorbo sa amin. Pwede ka naman sumabay sa amin dito. Kaagad na kinunutan ako ng noo ni Miggy. Vivian? Kaagad na saway ni Miggy sa akin. Mukhang ayaw ni Miggy na nandito ako. Pasensya na, mamaya na lang ako maliligo. I'm sorry talaga. Tumalikod na si Ate nang bigla naman nagsalita si Miggy. Pwede ka namang maligo. Biglang salita ni Miggy kay Ate at biglang bumaling naman sa akin. But, papasok na tayo sa loob. Gusto kong ikaw lang ang nakikita ko, wala nang iba. Hinapit na naman ni Miggy ang bewang ko at saka niya ako binuhat na parang bagong kasal. Napangiti ako. Sorry Ate. Kaagad na nag-peace sign ako kay Ate. Nakalayo na kami at papasok na kami sa loob ng bahay. Buhat niya pa rin ako na parang ayaw niya akong pakawalan. Kapwa kaming basa at tumutulo ang butil ng tubig mula sa aming mga katawan. Diyos mio, Marimar! Napasigaw si Manang Lucy nang makita kami. Kaagad ito lumapit sa amin at binigyan kami ng tuwalya. Buntis yung asawa mo pero kung makababad kayo sa tubig para lang hindi Kaagad naman na saway ni Manang kay Miggy. Binitawan ako ni Miggy. Inutusan niya ako magbihis na lang muna sa banyo dito sa ibaba. Hindi na pwedeng umakyat pa kami na pareho kaming basa. Third person's POV. Nakakainis! Nakakainis! Nag-aalboroto sa inis at pinaghahampas ng kamay ni Venny ang tubig. Bakit hindi mo mala kung matingnan na matagal, ha, Miggy? Inis na tanong niya sa kawalan. Ngayon mag-isa siyang naliligo. Inaasahan niyang matutulala si Miggy kapag nakita siya nitong naka-two-piece pero nadismaya lang siya sa naging reaksyon nito dahil alam niyang si Vivian pa rin na nag-iisang magandang babae sa paningin nito. Dahil sa huli, si Vivian pa rin ang tinitingnan nito kahit napakabaduy naman ang suot nitong swimsuit. Nakakainis ka talaga, Vivian! Ano ba meron sa'yo at patay na patay sa'yo si Miggy? Kahit kailan talaga panira ka. Kahit noon pa na bata ka pa. Nakakainis ka talaga. Masarap mong tirisin. Inis na pinagdiskitahan niya ang tubig sa pool. Magkapit-bahay sila noon sa probinsya kaya alam na alam nila ang mga nangyayari sa pamilyang Burlington. At ngayong nakapasok sila sa buhay ng mga ito ay hindi niya sasayangin ng pagkakataon. Bata pa lang sila ay ang laki na ng galit niya kay Vivian. Dahil kahit mga kasing edad niya sa subdivision ay sa Vivian ang gustong kausap. Kasalanan ba magselos at mainggit sa isang batang 3 years old pa lamang? Habang siya ay nasa tabi, malungkot at walang gustong makipagkaibigan dahil sa kanyang itsura. Tanging si Vivian lang ang lumalapit sa kanya at gustong makipagkaibigan ngunit ayaw niya naman rito. Mga 10 or 8 years old siya ng mga panahon na iyon habang si Vivian naman ay batang-bata pa. Ginawa ko ng lahat. Nagparitoke na ako pero hindi mo pa rin ako magawang pansinin o magustuhan, Miggy. Damn you! Makukuha rin kita, tandaan mo yan! Inis na sambit niya sa kawalan. Flashback. Miggy. Binigyan niya ng chocolate si Miggy dahil last day na naman ito sa probinsya. Aalis na naman ito papunta ng Manila. Gustong-gusto niya si Miggy kaya lahat ay ginawa niya para pansinin lang siya nito. Sorry pero hindi ako kumakain ng chocolate. Kaagad siyang tinalikuran ni Miggy. Bigla namang nagsalita ang batang babae sa kanilang likuran. Sa akin na lang. Gusto ko kasi yung chocolate. Bigla lumapit sa kanya si Vivian na may dalang manika. Ayoko nga. Kaagad niya itong tinalikuran at nang lingunin niya ito ay nakanguso na at parang paiyak na rin ito pero hindi niya pinansin. Nang makasakay si Miggy sa kotse ay kaagad siyang sumigaw rito. Hihintayin kita, Miggy! Sigaw niya bago tuluyang umandar ang sakyan na sinasakyan nito.
present. Gabi na nang umalis sa pool si Benny. Dumiretso siya sa kusina pagkatapos niyang magbihis. Ilang oras siyang nagbabad sa pool sa sobrang inis. Kaya ngayon sobrang gutom ang inabot niya. Wala ng tao na makababa siya kaya alam niyang tulog na si Manang Lucy at maging si Vivian at Miggy ay nasa kwarto na ng mga ito. Baka nagme-make love na sa mga oras na ito. Naiinis siya kapag naiisip niya ang bagay na iyon. Paano ba kita sisiraan kay Miggy ha, Vivian? Bakit ba palagang pabor sa'yo lahat? Nakakawalang ka na. Inis niyang ibinagsak ang kutsara at tinidora sa plato niya. Ngunit natigilan siya nang may marinig siyang mga apak patungo sa kinaroroonan niya. Narinig niyang pagbukas ng ref kaya agad niya itong sinilip. Nanlaki ang mga mata niya nang makita kung sino ang taong nakikita niya ngayon. Si Miggy umiinom ng tubig habang walang suot na pang-itaas at tanging boxer short lang din ang pang-ibaba nito. Nakagat niya ang labi niya dahil sa ganda ng katawan nito. Sa balikat pa lang nito at sa mga braso ay walang tigil na ang pagkagat niya ng kanyang labi. Lalo na nang bumaba ang kanyang paningin sa abs nito na halos hindi niya na magawang bilangin dahil sa halo-halo ng idea na nasa isip niya. Napaungol sa Benny nang halika ni Miggy ang kanyang leeg. Isinampa siya nito sa lababo kaya ngayon nakabukaka ang kanyang mga hita sa pagitan ng bawang nito. Liyad na siya kahit wala pang masyadong romansa. Where do you want to have sex? Is it in your room? Or here? Biglang bulong ni Miggy na nagpakiliti sa pandinig niya at mas lalo pa siyang nabuhayan. Wala pang masyadong ginagawa sa Miggy ngunit ramdam na ramdam niya na ang pagkabasa ng kanyang pagkababae. Mas mabuti na yun dito para mabilis makita ni Vivian. I want here. Sagot niya sa kasaniil ng halik si Miggy habang nakapulupot ang kanyang mga braso sa leeg nito. Benny? Boses ni Miggy ang nagpamulat sa kanyang mga mata. Ngayon niya na-realize na ang layo na pala ng narating ng imagination niya. Na-imagine niyang niroromansa siya ni Miggy at ang sarap sa pakiramdam niyang iyon. Benny's POV. What did you say? Why are you closing your eyes while calling my name? Kunot na kunot ang noo ni Miggy habang may hawak itong picture na laman ay tubig. Shete, bakit naging imagination pa iyon? Pwede naman namin tutunganin yung nasa imagination ko. Ano kasi? Biglang kumati yung likod ko. Nagkunwari akong nagkamot ng likod kahit wala naman talagang makati. Pwede mo ba munang kamutin? Kagat labi na pakiusap ko sa kanya. Hindi pa rin mawala ang kunot ng noo nito. Sandali itong napatitig sa akin, saka naman gumalaw para ilapag ang hawak nitong picture glass. Hindi ko akalaing lalapit ito sa akin at pagbibigyan niya ang pakiusap ko. Alam na, baka naman gusto niya ring mahawakan ako o di kaya'y gusto niya rin akong angkinin katulad ng nasa imagination ko kanina. Ibinaba ko ang strap ng suot kong spaghetti sando. Wala akong bra kaya alam kong nakakaakit ako sa posisyon na ito. Hinawi ko pa ang buhok ko para mas lalong kaakit-akit kapag nasilayan niya ang leeg ko. Kati talaga ng likod ko. Nagkunwari pa akong mas lalong nangatiin. Nasa likuran ko lang si Miggy at alam kong nakatingin siya sa akin. Nanitigan niya ang sexy back ko. You know what, Benny? Kailangan mo yata ng pangkamot dyan sa likod mo na nangangati. Nilingon ko si Miggy sa aking likuran at ngayon hawak niya na ang tongs. You need this. Para mawala ang kati sa likod mo. Ibinigay niya sa akin iyon nang hindi ko inaasahan. Ang gusto ko mangyari ay hindi natupad. Buisit. Iniwan niya akong nakaawang ang mga labi. Buisit talaga. Buisit. How dare you, Miggy? Bakla ka ba para hindi maakit sa akin? Vivian's POV. Pagkagising ko'y wala na si Miggy sa tabi ko. Kagabi lang parang nakabusangod siya nang pumasok sa kwarto namin. Kinuhanan niya lang ako ng tubig pero pagbalik niya ay masama na ang timpla ng kanyang mukha. Ayaw naman niyang sabihin sa akin kung bakit parang nawala siya sa kanyang mood. Ano ba kasing problema? Bakit hindi ka nagsasalita? Nothing. Matulog na tayo. Humiga ito sa kama at hinila ang kumot. Wala ba talaga? Pangungulit ko. Pumasok na rin ako sa kumot para kilitiin ang bawang niya. Halos subad pa naman siya. Tanging boxer short lang ang suot kaya dumadampi sa kamay ko ang balat niya. Vivian, stop it! Parang naiirita na saway niya. Ayoko nga. Hindi ako tumigil at kinulit ko pa rin siya ng kinulit.
Vivian! Saway niya. Hinuli niya ang mga kamay ko. Nagulat na lang ako nang pumaibabaw siya sa akin. Nasa ilalim niya na ako ngayon. I told you to stop. Gusto mo bang wala na namang tulugan? Game ako. Pangahamon nito. Kala ko ba wala siya sa mood? Natahimik ako kaya binitawan niya ang kamay ko. Matulog na tayo. Ayoko mapagod ka sa gagawin ko. Alam mo naman kapag nasamulan ko hindi kita patutulugin. Natahimik na lang ako at hindi na nangulit pa. Baka magdamag niyan naman akong angkinin. Naalala ko yung bili ng OB na hindi ako pwede magpuyat. Isa pa nakakapagod din yun kaya hindi ko na siya kinulit pa. Pagbaba ko ay tahimik lang ang bahay. Walang tao sa sala kaya dumiretso ako sa kusina. Nadatnan ko si Manang Lucy nagluluto. Manang, napansin mo ba sila mama at ate? Tanong ko kaagad rito. Mukhang wala kasi sila dito sa bahay. Naku, kanina pa nagising ang mga iyon at maaga din umalis. Magkasunod nga sila na Senyorito Miggy. Nang makaalis si Miggy, sumunod din ang mama at kapatid mo. Sagot ni Manang. Wala bang sinabi sa'yo si Miggy, Manang? Kung saan siya pupunta? Nagbilin siya sa akin. Aalis lang daw siya sandali dahil may susunduin. At saka, alam mo ba? Lumapit sa akin si Manang na tila kinikilig. Hindi ka na raw niya gigisingin dahil kailangan mo ng mahabang pahinga. Ang sweet na talaga ng husband mo ngayon, Iha. Kinikilig na sabi sa akin ni Manang. Ako naman ay napangiti na lang at lalo naman ako. Kung kinikilig si Manang, mas sobra ang kilig na nararamdaman ko pero hindi ko nalang pinahalata rito. Kumain ka na muna, Iha. Nakapagluto na ako. Gusto mo ba ng gatas? Ipagtitimpla kita. Ako daw magtitimpla ng gatas, Manang. Habang nagtitimpla ako ay hindi naman mawala ang ngiti sa labi ko hanggang sa pagkain ng breakfast. Nakangiti lang ako at ang layo ng mga tingin ko. Bigla-bigla namang sumusulpot itong si Manang sa aking harapan. Alam ko mga ngiting iyan. In love yarn. Pangaasar ni Manang sa akin. Nginitian ko lang ito. Pagkatapos kong kumain ay umaakyat na ulit ako sa itaas para magpahinga na naman. Pakiramdam ko kasi ang bigat-bigat ng katawan ko. Parang gusto kong tumihaya at matulog na lang buong maghapon. Nang magising ako ay tanghali na pala. Hihikab-hikab akong tumayo sa kama. Mukhang hindi pa umuwi si Miggy dahil kung nandito na siya, sana'y ginising niya na ako pero hindi. Napagpasyahan kong bumaba na lang muna para kumain na naman. Tulog at kain na lang ang ginagawa ko rito sa bahay. Nakaka-bored kung alam nyo lang. Pagbaba ko ay napasilip ako sa sala dahil may naririnig akong boses ng mga kalalakihan. Nang silipin ko iyon ay lahat sila nakasuot at mukhang seryoso ang kanilang pinag-uusapan. Isa roon ay ang aking napakagwapong asawa. Seryoso itong nakikipag-usap sa dalawang lalaki. Pumunta ako sa kusina para maghanda ng pagkain ko. Nagugutom na rin ako at tumutunog na ang tiyan ko. Nadatnan ko na naman si Manang na abala sa pantry. Manang, anong ginagawa niyo? Hindi ko tuloy mapigilan na mapatanong dito. Naghahanda ng merienda sa mga bisita. Sagot nito. Ngayon mo na ba ibibigay sa kanila yan, Manang? Ako na magdadala niyan. Presenta ko. Mamaya pa, Iha. Mukha kasing seryoso pang pinag-uusapan nila kaya mamaya na lang siguro ito ihatid doon. Sige, Manang. Tawagin niyo po ako kapag ihatid na kasi ako na magdadala niyan sa kanila. Sige, Iha. Pumunta ako sa dining, dala ang aking lunch. Kumain na muna ako. Patapos na ako nang makita ko si Manang na dala-dala ang food tray. Napatayo ka agad ako para lapitan ito. Manang, dadalhin niyo na ba yan sa mga bisita? Yes, Iha. Ako na magdadala niyan, Manang. Hindi pa man ito pumapayag ay inagaw ko na ang tray sa kanya. Ang kulit mo talagang bata ka. O siya, kung talagang gusto mo, ikaw na magbigay niyan sa kanila. Wala din namang nagawa si Manang kundi ang pumayag. Habang naglalakad ako palapit sa mga bisita ay nakangiti naman ako na parang sira. Hindi kasi mawala ang ngiti sa labi ko lalo na nang makita ko si Miggy na napatingin sa akin naroroonan ko. Hindi niya yata inaasahan na ako ang magdadala nito. Medyo malayo pa lang ay tila kumunot yata ang noon ng asawa ko. Nang makalapit ay kaagad ko silang binati. Magandang tanghali po. Baka gusto niyo po munang kumain. Bati ko sa kanila. Inilapag ko iyon sa table na pinapagitnaan nilang tatlo. Sunulyapan ko si Miggy at nakakunot pa rin ang kanyang noo. May problema ba? Bakit nakakunot yung noo niya? Thank you, miss. Pasalamat ng hindi naman gaanong katandaan na lalaki. Mukhang negosyo ang kanilang pinag-uusapan. Akalain mo na may maganda ka palang maid dito, Mr. Burlington?
komento naman ng isang lalaki. Nagpalipat-lipat ang aking paningin. Pinagkamalan tuloy akong maid. Yumuko ako para tingnan ang sarili ko. Doon ko lang napagtanto na nakasuot pala ako ng maikling duster, balloon style. Napansin ko ang pagtitig na lalaki sa aking mga hita. Tumikim si Miggy bago nagsalita. "She's not my maid. She's my wife. Excuse us." Bigla na lang tumayo si Miggy para hatakin akong palayo roon. Dinala niya ako sa dining. Isanandal niya ako sa pader kaya napapikit ako. "What do you think you're doing? I didn't order you to bring us food. That's Manang's job. Why did you bring us food?" Huwag ka na magalit kay Manang. Ako'y nagpresenta na ako na magdadala. Next time, before you leave our room, make sure the dress you're wearing isn't that short. Bumaba siya ng tingin at pinasadahan ang kabuuan ko. Baka kahit kausap ko mga kasosyo ko, ihilain kita sa loob ng kwarto para patalikin yung mga mata mo. Seryosong sabi niya sa akin pero natawa ko. Why the hell are you laughing, ha? May nakakatawa ba sa sinabi ko? Obvious kasi na kahit mga kasosyo mo'y pinagsasalosan mo. Possessive much? Pabirong pa nga asar ko sa kanya. I just don't want others staring at the one I love. Hindi ko inaasahang kakabigin niya ang bewang ko at sisilin niya ako ng halik. Napapikit akong bigla. Gumanti ako ng halik sa kanya. Ikinawit kong aking mga braso sa kanyang leeg. Hindi pa sana kami maghihiwalay kung hindi namin narinig ang boses ni Manang. Aba, mga batang ere! Bakit sa dinami-dami bakante ng sulok ng bahay, dito pa talaga magtutukaan? Humawalay kaagad ako kay Miggy. Nakita ko na naman ang pagkunot ng noon nito. Hindi ko talaga sana kayo istorbin, senyorito eh. Kaya lang nagtatanong sa akin yung dalawang lalaki sa labas kung nasaan na kayo. Kaagad na paliwanag ni Manang. Ako naman ay napangiti na lang. Shit, I forgot. My guest is still in the living room. Biglang napahilamos si Miggy sa mukha gamit ang mga palad. Sabi ko na eh, nakalimutan niya na may mga bisita pa siya. Prepare yourself when I'm done here. Turo niya sa akin saka ito umalis sa aking harapan para bumalik sa kinaroroonan ng bisita niya. Natulala na lang ako. Napakurap-kurap na lang ako na magsalita sa Manang sa harapan ko. Ano daw? Prepare yourself daw, Iha. Merong ganun? Tsak, iba yung ibig sabihin nun, Iha. Sa asawa ko, hindi ko ba lang naranasan yan? Ay, nakalimutan ko nga pala. Wala nga pala akong asawa. Kaagad nagtakip ng bibig si Manang saka ito malakas na tumawa. Habang ako'y natawa na rin, hindi lang sa sinabi ni Manang kundi maging sa banta ni Miggy. Sigurado ako, hindi niya na naman ako patutulugin hanggang sa mamaga na naman ang perlas ko. Nalimpungatan ako dahil pakiramdam ko'y may humahaplos sa aking mga hita. Nang imulat ko ang aking mga mata ay mga mata na puno ng pagnanasa ang natambaran ko. It's me. Kaagad naman sabi niya na medyo umatras ako. I told you to prepare yourself pero tinulugan mo lang ako. Dagdag pa niya. Inaantok na kasi ako kanina. Kakahintay sa'yo. Sagot ko. Don't worry. Just sleep and I'll take care of it. He grinned. Hindi na ako inaantok. Sagot ko naman kaagad. Okay, let's continue our business here. Nang sabihin niya iyon ay bigla nitong isinubsob ang mukha sa aking leeg. Ang mga kamay naman niya ay tuluyan ng gumapang sa katawan ko. Nagising ako sa mahinang mga katok mula sa pinto. Nang sulyapan ko ang tabi ko ay wala na si Miggy. Maaga na naman siguro siyang umalis at hindi na naman ako ginising. Hubot-ubad ako kaya nagmadali akong tumayo para pulutin ang mga saplot ko na nakakalat sa sahig. Si Miggy kasi ginagawa na yatang exercise ang sex. Hindi titigil hanggat hindi naliligo sa pawis. Sino yan? Habang nagbibisa ko'y tinanong ko kung sino ang nasa labas. Si Ate Benny mo to. Pinuntahan lang kita para tawagin. Meron ka kasing bisita sa ibaba. Sagot nito. Sino naman bisita ko? Wala yata ako inaasahang bisita. Hindi kaya sila Merlin at Lydia? Sila lang naman yung mga kakilala ko na may lakas loob na pumunta dito. Hindi mo ba itatanong ko sino? Dagdag na sigaw niya mula sa labas. Hindi na ate, alam ko sila Merlin at Lydia yan. Nakangiting sagot ko. No, you're wrong. Muli ay sagot ni ate. Ano? Sino? Patapos na ako kaya naglakad ako patungo sa pinto para pagbuksan ito. Nabungaran ko si Ate Benny. Sino bisita ko ate? Bumaba ka na lang para malaman mo.
Nakangiting sagot nito. Meron pa talagang pasikreto. Hindi ko na rin naman kinulit ito na sabihin sa akin. Aalamin ko na lang pagbaba ko. Kung gano'y maliligo muna ako. Tinalikuran kong muli si ate para tahakin ang banyo. Iniwan ko siya doon sa pinto. Alam kong bumaba na rin naman na ito. Ilang minuto ako nagtagal sa banyo bago tuluyang lumabas. Nagbihis ako ng dress kasi hindi na pwedeng masisikip na pantalon at shorts ang susuot ko dahil naiipit na si baby sa loob ng tiyan ko. Hindi ko na rin na kailangang itago ang tiyan ko. Pagkababa ko ay tumambad sa akin ang lalaki na katalikod habang nakaupo sa couch. Pamilyar iyon sa akin. Nung humarap ito ay saka ko nakilala ng tuluyan. Si Sir Alden? Anong ginagawa niya dito? Tumayo ito nang makita ako. Napangiti at bumaba ang paningin nito sa tiyan ko. Biglang napawi ang mga ngiti nito at napalitan ng pagtataka. Alam ko na halata niya ang tiyan ko. Hindi ko na kailangang itago pa ito sa kanya. Kailangan niya na ring malaman dahil mukhang may balak pa yata na ituloy ang panliligaw niya sa akin. Talagang seryoso siya sa mga sinabi niya. Unti-unti ako naglakad palapit rito. Sir Alden, kayo pala. Bakit kinapadalaw? Tanong ko kaagad sa kanya. Nagkunwaring hindi ko alam kung bakit siya naparito. May dala siyang bouquet. Ngumiti naman ulit ito at saka iniabot sa akin ang bouquet na hawak niya. For you, Viv. Kinuha ko iyon mula sa kanya habang nakangiti. Hindi ko naman talaga inaasang si Sir Alden pala ang bisita. Salamat. Niyaya ko siyang umupo. Mabuti na lang wala si Miggy dahil kung nagkataon na nandito siya, baka may magaganap na naman suntukan or away sa pagitan namin ni Miggy at sa pagitan naman nila ni Alden at Miggy. Sir Alden, ano pong ibig sabihin nito? Bakit may mga bouquet at chocolates? Tanong ko kaagad sa kanya. Mukhang hindi lang talaga ito dalaw kundi panliligaw. Tama talaga itong hinala ko. Paano ko sasabihin sa kanya na hindi na ako pwede? Hindi niya na ako pwede ligawan dahil may asawa na ako at isa pa, buntis na rin ako. Hindi ba't sabi ko sa'yo? Itutuloy ko ang panliligaw sa'yo? May inayos lang ako kaya hindi kaagad ako nakapunta rito. Isa pa, huwag mo na ako tawagin sir. Hindi na ako ngayon ang professor mo. Nasanay lang kasi ako na tinatawag kitang sir. Biglang naging awkward. Sigurado po ba kayo sa panliligaw? Yes. Kaagad na sagot niya. Mukhang hindi uso sa kanya umatras kahit na halata ng malaki ang tiyan ko. Kahit na ano pang sabihin mo, Viv, liligawan pa rin kita. Dagdag pa niya. Paano kung sabihin ko sa'yo hindi na pwede? Bakit hindi pwede? Gumuhit sa kanya mukha ang pagtataka. Dahil buntis ako. Wala nang pag-aalilangan na sinabi ko iyon sa kanya. Kung ano man ang kanyang reaksyon, kung uhusgahan niya ako or baka bigla na nga siyang umalis dito sa harapan ko dahil sa nalaman niya. Sino ba naman ang gwapong lalaki na magtitiis manligaw sa isang babaeng may responsibilidad ng dinadala? Then, let me be the father. Nanlaki ang mga mata ko sa bigla niyang sagot. Hindi ko inaasahan iyon. Ang inaasahan kong magiging reaksyon niya ay magugulat o di kaya hindi ka agad makakapagsalita. Pero tila wala lang sa kanya sinabi ko. Mukhang hindi big deal ang pagiging buntis ko para tumigil siya sa panliligaw. Tawa lang isinukli kong sagot. Iiling-iling akong tumawa. I'm serious. Dagdag ko pa. Seryoso din ako, Vivian. Dagdag niya rin. May asawa na ako. Wala tuloy akong choice kundi sabihin sa kanya ang totoo. Mahal ko si Miggy at dapat lang na malaman na iyon ni Alden. Hindi ko na siguro iyon ililihim sa kanya bago pa magtagal ang panliligaw niya. Asawa? Doon yata siya nagulantang. Hindi makapaniwala. Tila nag-iisip kung sino. Wala naman kasi siyang nakikitang lalaki na kasama ko. Sino asawa mo, Vivian? Muli ay tanong niya. Hindi ako nakasagot. Hindi ko alam at nagdadalawang isip ako sabihin sa kanya. Ayoko na rin namang magsinungaling. Isa pa, plano namin ni Miggy na sabihin na sa buong mundo na mag-asawa kami kaya sisimulan ko na lang ito kay Alden. Si Miggy? Nakayokong sagot ko. Hindi ko alam kung ano ang reaksyon niya dahil hindi ko nakikita ang kanyang mukha. Narinig ko ang buntong hininga niya. So, totoo palang sinabi ni Alden? Tumingala ako para makita ang kanyang mukha. Nalulungkot ito na nakatingin sa akin. It's true that you're not really siblings because you're his wife, he said. He didn't seem surprised. Tumangutango ako. Alam kong hindi kanya tunay na kapatid pero ang hindi ko alam, asawa ka na pala niya.
Doon hindi makapaniwala si Alden. Hindi ako nakaimik. Hindi ko nga alam kung bakit nakakatingin pa ako ng diretso sa kanya ngayon. Ano na lang ang iisipin niya? Alam ko iniisip niya na ngayon kung bakit ko pinatulan ang anak na nag-ampon sa akin. Mahal mo ba siya? Pagkatapos ng katahimikan ay bigla namang nagsalita si Alden. Hindi ako nakasagot. Who gave you permission na ligawan ng asawa ko? Napalingon ako sa aking likuran nang marinig ang boses ni Miggy. Kunot na kunot ang noo nito na lumapit sa akin para hapitin ang bewang ko. Umaba ng tingin si Alden. Ngumiti lang si Alden na parang wala lang sa kanya ang pagdating ni Miggy. You didn't say that your former sister is now your wife. You didn't inform me. Alden answered with a smile mixed with sarcasm. Why do I need to inform you? Kaibigan ba kita? Kaibigan ko lang ang kapatid mo. Despite what Miggy said, Alden was still smiling. Then, I shouldn't be here anymore. I accept that I lost and you win. But remember this, Mr. Burlington. Sa oras na paiyakin o saktan mo ang damdamin ni Vivian, handa akong saluhin siya mula sa iyo. Paalala ni Alden bago ito tuluyan na tumalikod. Bakit pakiramdam ko pinaasa ko si Sir Alden? Nararamdaman ko ang pagkabigo niya pero hindi niya lang ito ipinapahalata. Iniwan niya pa rin ang bouquet at mga chocolates. Hindi ko nga man lang nahabol sa Alden para pasalamatan ito dahil mahigpit ang pagpisil ni Miggy sa aking pusuhan. Ayaw niya akong paalisin sa kanyang tabi. Why did you let that man court you, Vivian? He asked me emphatically. Tumingala ako at medyo hinawi ko ang kamay niya nakahawak sa pulsuhan ko. Hindi ko alam na pupunta siya rito. Hindi ko rin alam na tototohanin niya ang sinabi niya sa akin na liligawan niya ako. Hindi pa tayo okay nun? Paliwanag ko. But you still let him court you. You even entertained him. Why didn't you just send him away? Ano? Paalisin ko? Hindi naman ako ganun kabastos para bugawin ko siyang palabas. Inis na sagot ko. Hindi mo kayang palabasin dahil gusto mo rin na lalaking yun. Alam mo, hindi ko alam kung nag-iisip ka ba o inuuna mo yung kalandian mo. May asawa ka na, tandaan mo yan, Vivian. Biglang nagpanting ang aking tenga. Sinasarmunan niya ako nang dahil lang sa pakikipag-usap ko kay Alden. Kung alam lang niya na sinabi ko rito na asawa ko siya. Sinabihan mo akong malandi? Inis na sabi ko sa kanya. Bakit hindi ba? Sagot naman niya. Inaasahan kong babawiin niya pero hindi pala. Kagad kong hinatak ang kamay ko mula sa pagkakahawak niya. Kung malandi ako, sana in-entertain at nagpaligaw na lang pala ako sa kanya. Total handa naman yan tanggapin ng bata na nasa sinapupunan ko. Inis na sigaw ko sa kanyang pagmumukha. Malandi naman pala talaga ang tingin niya sa akin. Akala ko ba'y nagbago na siya pero heto, nang dahil lang sa pagdalaw ni Alden na hindi ko naman alam ay galit na naman siya at nasabihan pa akong malandi. Inis na tinalikuran ko siya at nagmadaling tinahak ang hagdanan. Narinig ko pang pagtawag niya sa akin ngunit hindi ko na ito pinansin. I hate you, Miggy. Inis na sinabunutan ko ang pillow na nasa aking dibdib. Doon ko na lang ibinunto ng inis ko. Ilang beses na kumatok sa pintuan ng guest room si Miggy dahil dito ako dumiretso ngunit hindi ko siya pinagbuksan. Halos sirain niya na nga ito. Ayoko muna siyang kausapin. Kung alam niya lang at narinig ang pinag-usapan namin ni Alden. Ipinagtapat ko kay Alden ang totoo pero sasabihan niya lang pala ako ng malandi. Mas mabuti pa nga si Alden. Hindi niya mala ako hinusgahan kung bakit ako pumatol sa anak ng mga taong nag-ampon sa akin. Vivian! Sigaw ni Miggy mula sa labas ng pintuan na kinaroroonan ko. Hitchcock! Open this damn door! Pagsisigaw niya sa labas. Hayaan mo muna ako! Pabalik din na sigaw ko. Hindi ito nagsalita pero alam ko nandoon pa rin siya sa pinto. Third person's POV. Mula sa kwarto ay marahang tumatawa si Venny dahil nagtagumpay siyang pag-away na mag-asawa. Sinadya niyang tawagan si Miggy habang naghihintay si Alden sa sala. Tinawagan niya na si Miggy para pauwi nito. Kaya naman nadatnan ni Miggy na nag-uusap ang dalawa. Very good, Venny. Konting-konti na lang. Mapaghihiwalay ko na ang dalawa. She talked to herself while drinking wine. Lumabas siya ng kwarto para puntahan si Miggy na nasa labas ng guest room. Naghihintay na pagbuksan ni Vivian. Hayaan mo muna kapatid ko. Kung ako sa'yo, palipasin mo muna ng ilang araw bago mo kulitin ulit ang kapatid ko.
Kagad na napalingon si Biggie sa kanyang likuran nang marinig ang boses ni Benny. Unti-unti na ito lumalapit sa kanya. I don't need your advice. What I need is your sister. Mariin na sagot niya at muling kinalabog ang pinto para guluhin si Vivian. Hindi niya mahanap ang susi ng guest room. Hindi niya alam kung nasaan ito. Or baka naman hawak ito ni Vivian or di kaya itinago ito. Bahala ka. Mapapagod ka lang. Sinasabihan lang naman kita. Alam ko pareho nating alam na medyo may katigasan ng ulo sa Vivian. Even though she's stubborn, hindi siya katulad mo. Nagpapalit ng anyo. Inis na sagot niya dito. Hanggang ngayon hindi pa rin siya kumbinsido na totoong kapatid ni Vivian si Benny.